During 2020 NBA Draft, kaabang-abang ang tatlong prospect na sila LaMelo Ball, James Wiseman at Anthony Edwards. At dahil napakalaki na mga potensyal ng mga batang player na ito, minabuti nga ng Golden State Warriors ang pagpili ng kanilang mapipiling player. At nagsagawa ang Warriors front office ng workout at dito ay pinagpilian nila si James Wiseman, Anthony Edwards at Tyrese Haliburton. At sa pagpapakitang gilas ng mga batang player na ito, maraming mga bagay na sinabi si Steve Kerr tungkol kay Anthony Edwards. Dahil ayon mismo sa Warriors head coach ay mukhang natatamaran nga raw si Anthony Edwards sa kanyang pinaggagawa. At giit pa ni Steve Kerr na kung sila nga makakakuha ng number 1 pick, hindi nga daw nila pipiliin si Ant-Man. At fast forward na nga ngayon sa kalagayan ng Minnesota Timberwolves, na kung saan alam na nga nating mga fans na pinangungunahan ni Edwards ngayon ang kanilang team sa playoffs. Malaki nga din ang tsansa nilang magkampiyon ngayong season dahil bukod sa malaking tulong sa kanya nila Rudy Gobert, Karl Anthony Towns at ilan pa nilang mga veteran players, si Edwards nga talaga ang iisa sa bumubuhat ng kanilang team. Kaya naman napagtagumpayan nga nilang walasin ang Phoenix Suns sa first round ng playoffs. At ngayon naman ay nagdedelikado ang defending champion Denver Nuggets dahil 2 laro na nga lang ang kinakailangan maipanalo ng Minnesota upang makapasok na sila sa Western Conference Finals. So kung nagkataong si Anthony Edwards ang nakuha ng Warriors noong 2020 NBA Draft, sigurado nga yan 100% na hindi ganito kagaling si Ant-Man ngayon. Dahil unang-una sa lahat, kung makakasama nga ni Edwards ang 2-time MVP sa Warriors, di nga niya mailalabas ang kanyang full potential. Dahil alam naman natin nga main man talaga ng Warriors ay ang 2-time MVP na si Stephen Curry. Hindi rin naman pwedeng si Edwards sa maging number 2 or number 3 option ng Warriors dahil nandyan pa nga si Andrew Wiggins at Klay Thompson. Samantala sa naging investigasyon ng NBA patungkol sa pagbato ni Jamal Murray ng towel at heat pad sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves, pinagmulta na nga ito ng NBA na nagkakahalaga ng $100,000. At malaki-laki nga din ang nawalang pera kay Jamal Murray. Ngunit hindi dito desidido ang mga fans sa naging penalty ni Murray dahil ang nararapat nga daw ditong parusa ay bigyan nito ng suspension sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves. Ganun pa man ay may pahayag na nga ang mga official sa mga fans at sa mga eksperto bakit hindi nga daw nila pwedeng suspindihin si Jamal Murray. So unang-una nga ay sa pagbato niya ng heat pad at towel, hindi nga daw ito directly nakita ng mga refereeing ibinato sa loob ng court. Dahil kung mapapansin nyo nga sa mga naging video sa ginawa ni Murray, halos hindi mo nga mahahalata na siya ang bumato dahil nakahalo siya sa mga fans. Ngunit kung iba-ibang player nga lang ang nakagawa nito sa mismong game, sigurado nga yan natatawagan ito ng mga officials. Dahil hindi nga biro ang ginawa ni Jamal Murray kung saan pwede ngang magkaroon ng injury si Karl Anthony Towns. Nadulas nga lang ito sa hinagis siyang heat pack sa loob ng court.